Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? So guys, meron naman tayong aalamin at i-react yung video. Ito'y galing kay Update PH, mga idolo. Ang sabi nga niya dito, the Philippine Navy rises, modern ships, advanced weapons, stronger maritime defense. So ano kaya ang ibig niya sabihin dito, mga idolo? Hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin nun. Kaya yung kagandahan na hindi pa natin napapanood, doon lang tayo magre-react kapag napanood na natin yung mga idolo. So tara, panoorin na natin para makapag-react na tayo. Let's go! Brothers, a warm salute to our Philippine Navy and the BRP Antonio Luna. The Philippine Navy, PN, has always been the shield of our maritime nation, defending our seas and ensuring the sovereignty of the Republic of the Philippines. One of its most prized assets, the BRP Antonio Luna, FF-151, stands tall as a symbol of modernization, readiness, and resilience. A historic moment recently unfolded at the Naval Operating Base Subic, where Vice Admiral Jesus C. Malin, the 34th Flag Officer in command of the Philippine Navy, made his presence felt. As one of the most respected leaders in our Navy, Vice Admiral Malin's visit carried a strong message of unity, readiness, and the relentless pursuit of excellence in maritime defense. The crew and officers of the BRP Antonio Luna welcomed Vice Admiral Malin with a display of utmost respect and discipline. This wasn't just a simple naval tradition, it was a moment that highlighted the Navy's camaraderie, professionalism, and unwavering dedication to their duty. Their actions echoed the values of every Filipino sailor: service, honor, and patriotism. Vice Admiral Malin is known for his strategic thinking and clear direction. His leadership emphasizes the importance of modernization and ensuring that the Navy remains capable of addressing both current and future challenges. His visit to Subic was more than just a routine inspection. It was a demonstration of his commitment to strengthening the Navy's operational capabilities, particularly in regions like the West Philippine Sea, where maritime tensions remain high. Under his command, the Navy has been relentless in pursuing modernization programs aimed at improving its fleet, upgrading its facilities, and ensuring the welfare of its personnel. Leaders like him are the backbone of the Navy's success, providing not just strategic vision but also inspiring confidence and unity among all naval personnel. With leaders like Vice Admiral Malin, nothing is impossible, bros. The BRP Antonio Luna, a Jose Rizal-class frigate, is one of the most modern warships in the Philippine Navy's fleet. Equipped with advanced weaponry, sensors, and communication systems, it is designed to perform a wide array of missions, from maritime security and territorial defense to humanitarian assistance and disaster response. The ship's arrival at Naval Operating Base Subic serves as a testament to the Navy's readiness to respond to any threat or challenge. Its advanced capabilities, including anti-air, anti-surface, anti-submarine warfare, and electronic warfare systems, ensure that it can hold its own against even the most formidable adversaries. At least parang kompleto na rin siya, di ba? Anti-ship, anti-surface, anti-air, anti-warfare din. O, di ba? Kaya okay din talaga ng barko na to eh. So sobrang natin kasi sobrang saya natin kasi, di ba? Ito yung pinaka-unang-una nating Navy ship na brand new, di ba? Na modern na dalawang Rizal class natin. Yung Rizal class nga pati yung Antonio Luna, di ba? At in time in 2025, diba? So, hintayin na natin yung dalawa pang Navy ship ng Philippine Navy na Malvar class. Yung Malvar saka yung
Diego Silang, if I'm not mistaken, mga idolo. So, tapos hintayin pa natin yung ating 6 na offshore patrol vessel. Diba? So, 2028 pa daw ata yun. So, maghihintay pa tayo ng 3 years na. Diba? 3 years na lang. So, diba? Sana yun nga, this year, this 2025, incoming 2025, meron pa tayong ma-procure na Navy ship, di ba? Kasi parang sa simula ng 2022, wala pa ako nababalitaan na pinocure ng ating Department of National Defense na para sa ating military. Di ba? Kahit saang sangay ng ating military sa Philippine Navy, wala pa ako nababalitaan. Mga plano, yan. Pati sa ating Philippine Air Force. So, yung multi-role, yan. Possible yan. Sana mangyari sa panahon ni Marcos. Di ba? Panahon ni Marcos. Sana nga, every president, sana ituloy-tuloy yung horizon modernization phase ng ating military. Yung Horizon 3. Yung mga plano na ipuprocure, sana mangyari. Di ba? Dahil nga, hindi naman ganun kalaki ang nilagay na budget sa ating AFP. Paano mangyayari yun, mga idolo? Diba? So, natapyasan pa. From 200 billion plus, naging 75 billion na lang ata, if I'm not mistaken, mga idolo. Correct me if I'm wrong, ha? Pero hindi ko na alam yung total amount nung sa BICAM ko nung naging nila final budget for the AFP. Ko na nakita. So, comment down below guys kung alam nyo. So, kung gusto nating lumakas-lakas pa sana hindi natapyasan pa yung budget natin sa AFP. Para lahat ng possible na ipuprocure natin sa ating Horizon 3 matupad. Diba? Kasi anong petsa na. So, 2.5 years na. Diba? Ang administrasyon ngayon, parang wala pa tayong nakikita talaga na na-procure mismo sa panahon ni Marcos. Correct me if I'm wrong guys, wala namang problema. So comment down below kung meron kayong nalaman na na-procure na ng ating gobyerno para sa ating military. So tapos kung hindi ko naman tawag doon. Basta kung meron kayong idea, comment down below guys para alam din natin mga idolo, di ba? As far as I know, kasi wala pa akong nababalitaan. Yun nga, yung mga plano pa lang. Diba, nadagdagan pa yung Corvette, dagdagan pa yung frigate, yung mga yan. So, pati nga, yung multi-role fighter jet natin, sana mangyari na talaga. Diba? Mga idolo. Kasi yung mga dumarating pala naman ngayon, Horizon 2 pa yun Diba? So, nakukompleto na yung mga delivery. Wala pa tayong na-procure na bago. Diba? Kasi kailangan talaga every year mayroon tayong ma-procure para yun nga kasi matagal pa yan. Matagal ba dumating yung mga yan Lalo na kung brand new natin bibili. So maghihintay pa tayo ng mga sabihin natin around roughly 2 to 5 years. Diba? Depende sa kung ano yung bibili natin. Kaya dapat sa simula pa lang meron na tayong na-procure pa para yun nga matapos man yung term ni Marcos meron na i-deliver, di ba mga idolo? Kasi mga parating pa lang sa Horizon 2 pa yun sa panahon pa ni Pangulong Duterte yun di ba? So correct me if I'm wrong din guys di ba? Yun lang ang pagkakalam ko di ba? Sabi ko na sinabi hindi natin napangin yung video ito na ulit yan tuloy na iba idolo, wait lang po. So yun, nagbabalik tayo mga idolo. So ito, manoorin na natin ulit. The ship's crew, led by their capable commanding officers, demonstrated their readiness during the ceremonial welcome for Vice Admiral Mallon. This wasn't merely a formality but a bold declaration of their commitment to protect our nation's maritime interests. The Naval Operating Base Subic holds a special place in the Philippine Navy's strategic framework. Located in a geographically advantageous position, Subic serves as a vital hub for naval operations, particularly in the West Philippine Sea.
Its proximity to contested waters and its advanced facilities make it an ideal base for frontline units like the BRP Antonio Luna. Subic's importance lies not only in its strategic location but also in the capability it provides to sustain long-term naval operations. From maintenance facilities to logistics hubs, Subic ensures that our Navy remains at peak operational readiness. Sana ganyan karami yung natin, mga C-star natin, di ba? Ganyan, hindi dalawa-dalawa lang. Yan, dalawa-dalawa lang. Di ba? Di ba? Mas maganda yun, ganyan karami, oh. Sana dagdagan pa nila in the future yun, hindi lang dalawa maging apat. Apat-apat, di ba? Kasi pag naubos na yung dalawa-dalawa rin, wala na. Di ba? Wala na tayong masyadong capability. Wala na tayong ititira. Wala na tayong pagnidepensa. Di ba? So sana, dagdagan pa nila yung mga C-star natin. Di ba? Mas maganda kasi mas marami talaga para hindi ka mauubusan agad ng balay. Di ba? Hindi mo naman, hindi mo naman ma-reload agad yan. Di ba? Kaya kailangan talaga marami kang ganyang capability o ganyang armaments. Hindi nang dalawa-dalawa. The presence of the BRP Antonio Luna in Subic. Yan, sana yan. Kung kakayanin pong lagyan ng mga ganyan cells, yung vertical launcher na ganyan. Di ba? Yung maliit na nakalagay ito sa harap, yung nasa likod ng ating Automelara, di ba? Sana malagyan din kanya kahit ilang cells ba to? 12 cells. Hindi lang 16 cells. Parang katulad sa natin, sa Malbar class natin. Di ba? Basta may kahit mga 8 cells man lang, di ba? Wala namang problema nun. Basta yun nga madagdagan yung capability ng ating Rizal class na barko di ba? It's a clear message to both allies and adversaries. The Philippine Navy is ready to defend our sovereignty and uphold the rule of law in our maritime domains. The story of the BRP Antonio Luna and Vice Admiral Malin's visit is more than just a single event. It is a reflection of the Philippine Navy's progress and the nation's commitment to strengthening its maritime defense. From the modernization of its fleet to the development of its personnel, the Navy continues to evolve to meet the demands of the 21st century. As Filipinos, we should take pride in the achievements of our Navy. With ships like the BRP Antonio Luna... Oo naman, proud tayo talaga ngayon, di ba? Kahit pa paano, kahit sabihin mo dalawa-dalawa pa lang yan. Masasabi na natin mayroon tayong brand new, di ba? Na Navy ship, di ba? Na yung pagmamalaki din talaga. Hindi na yung mga World War II pa na mga barko. Hindi lang yung mga duration na decommission na ng ibang bansa, di ba? Kumbaga, meron pa rin naman talaga tayong ganun kasi kailangan pa rin natin yun. Pero syempre, proud din tayo talaga kasi kung ako yung mga Navy, kung Navy personnel ako, sobrang saya ko dahil nga kahit paano, hindi mo naman sasabing makaluma yung mga kagamitan mo. Meron ka ng meron ka ng brand new o modernong barko, di ba? Lalo na kung nabibilang ka dyan, diyan ka nakadestino sa Antonio Luna o sa Rizal class, sa Jose Rizal, di ba? Sabihin mo talagang magiging proud ka, di ba? Kahit nasabihin natin na patuloy pa rin ina-upgrade ang barkong yan, at least, di ba? Kahit pa paano, hindi na basta-basta rin na barko yan, di ba? Okay na okay din talaga tayo dyan. And leaders like Vice Admiral Malin, the future of our maritime defense is brighter than ever. Together, we can build a Navy that is not only a source of national pride but also a cornerstone of regional stability and security. Yun, kung kakayanin pang lagyan ng
8 cells o 16 cells na vertical launcher yung ating Rizal class. Why not, di ba? Para yun nga, medyo dikit na sila ng ating Malvar class, di ba? Kaya kinagandaan nun, yung dalawang Malvar class natin may ganun. 16 cells, di ba? Ibang 32 cells, di ba? Sobrang dami. Kasi kailangan mo talaga na marami kang capability o maraming armaments sa isang barko. Di ba? Lalo na sa ating Navy. Dahil kukunti lang ang ating barko pa sa ngayon, kailangan mo talaga i-kompleto yung armaments ng bawat barko. Di ba? Para madepensahan din niya yung kanyang sarili at magkaroon din sila ng ofensiba din, di ba? Hindi lang puro depensa. Kawawa naman tayo, puro depensa. Di ba? So, yun. So, dito na po tayo nagtatapos mga idolo. So, maraming salamat sa video ni Update PH. So, lalagay ko sa description down below ang full video na to, pati po kanyang YouTube channel mga idolo. So, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa kanya. At syempre, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe din po sa aking channel, hit niyo po yung notification bell at yung like button. At huwag niyo pong kalimutan, i-follow din po ako sa aking Facebook page na Alam Nyo Ba. And soon po, magkakaroon na po tayo ng TikTok mga idolo at i-follow niyo rin po ako doon. So again, dito na po tayong tatapos mga idolo. Maraming salamat po sa lahat. Ingat po tayo lagi. God bless us all. Bye-bye.